Na controversial yung hearing. Parang hindi naman ganun ka-controversial para sa akin. Marami lang kinilig nung dumating, syempre, yung ating Diamond Star. Pero nung pinasinungalingan naman niya yung mga kung ano-anong binabato, kabilang na rin sa kanya, ang nangyari dun sa investigasyon, saka dun kay Morales, polling star na eh. Diba, pare? Alam mo, ikaw, artistahin ka, alam mo yung mga ganyang bagay. Kaya, kitang-kita naman po natin na parang wala pong pinatunguhan yung ating investigasyon, which is in aid of legislation. Diba? Tama. Correct. Hindi ko po makita yung relevance ng investigasyon. Thank you. Correct. Dadagdag ko lang, no? I think si Senator Bato is a friend of mine. In fact, many of us is actually a friend of Senator Bato. And being a policeman, he is a former PNP chief. Alam po niya yung rules of evidence, no? If your goal really is to achieve a successful prosecution, you have to have a legal basis and a sound and evidence to prove your case. Tama. And this, nakikita po natin sa nangyayari ngayon sa Senado, sa kanilang investigation, ang mismong institution ng agency na sinasabi na tuon ng galing, no, allegedly, ang PIDEA mismo nagsasabi walang verified na accounts, walang verified documents, yung mismong guest nila, yung mismong nagsasabi na totoo yung mga documents na nakita doon, ay hindi niya ma-pinpoint kung saan niya nakita, sinong nagbigay, hindi niya ma-eksakto masabi kung anong month ba yon, anong year ba yung nakita, sino yung kausap niya, so everything is hearsay. Kung ikaw ay isang Tama. Based on his background as a policeman, alam po na naman natin may mga abogado tayo dito. You present your case, your evidence to the fiscal, to the prosecutor. If there's no evidence, solid evidence, automatic that would go to waste. Kumbaga, automatic dismiss na po yan. True. So, ang ibig ko lang po sabihin is, kung itong klaseng committee hearing, which is supposedly in aid of legislation, your main objective there is to, number one, review existing laws. To review existing laws and then amend them and then improve on the laws that would make it fitting to the current system or demand ng time sa ngayon, circumstance, the present circumstance. We don't see that as the substantive reason for this ongoing investigation. Dahil una-una, wala kang basis ano ba talaga ang gusto natin dito. Patunayan, tama nga po yung sinabi ni DSJJ. Ano ba talaga ang gusto natin? What is the main objective and motive? Kasi magkatugtong po yan eh. Ano po yung motibo at ano po yung objective mo? If the objective really is to review existing laws, then tell us, what laws would you like to amend? Mismo ang agency, they don't support that. They don't have anything to say kasi hearsay yan. So, we go back to the motive. Ano pa talaga ang motibo mo dito? Because ultimately, now that the committee is being handled as it develops, andun ka nga yung mga artista, nagsabi ng mga personnel, as it develops, the Senate is losing its integrity. And natadrag po yung reputasyon ng ating Senado. Correct. To the point that the public now is questioning the Senate, what is really your motive? Kasi sa akin nakikita ko, wala akong patutunguhan itong investigation na to other than smear campaign. True. And to point out and to target individuals that were allegedly mentioned in the document, and they cannot even provide the document and they cannot even verify whether that document is really authentic or not. Correct. So it's the objective really is in question. Because the motive, to me personally, the motive is not to enlighten the public, not to revisit any existing laws and improve them, but a smear campaign, which is completely a farce
kung nakikita po natin as it develops. It is a political motivated targeting this administration's downfall. At hindi po mangyayari yan. Sabihin ko na po sa inyo, the public is now asking, and the committee hearing is in question, and I hope that the Senate will really realize na kami po sa House of Representatives, they are our friends and they are our partner because dalawa po ang chamber ng Congress. Please protect the reputation of the Senate. Tama. Protect it kasi people are now starting to question the reputation of the institution. True. Just to add on the statements made by my colleagues. Well, I agree with the question. No, what we have is a chairman who is a former Philippine National Police Chief, having served the PNP for several years. And having said that, we expect him to be well versed and knowledgeable, especially in the rules and evidence in investigation. So personally, I am very disappointed the Tama. way Senator Bato de la Rosa conducts the hearing. True. Why? What we have is a witness who is a pathological liar, who perjured himself, who is facing a case of false testimony in Pampanga, who is also facing case in Pasig for falsification, if I'm not mistaken, it's light physical injuries. So what is at stake here is the credibility, the quality of the legislative inquiry that the Senate is being conducting. So siguro ito na po ang eye-opener kay Senator Bato na sana pakinggan niya din yung kanyang mga kasamahan. Correct. Wala akong kredibilidad yung testigo na nagsasalita po sa komite. Tama. In other words, sa madaling sabi, itigil niya na po ang investigasyon sapagkat wala naman po True. itong pagtutunguhan at wala naman po napapala ang taong bayan dahil dito. Kailangan Correct. po. Correct. Mabuti pa itong mga congressmen. To answer the question po, Makatalino. on my part, I have to express surprise siguro po and alarm at the developments in the Senate. Alam po natin as a general rule, we would prefer not to comment on the proceedings of the Senate as a courtesy and respect. But with the way things are going, I think it bears some stressing po, no? Kasi mismong yung ibang mga senador po nagko-comment na rin. Correct. I think if we could recall during that last hearing, 3 veteran senators took the True. time to actually, perhaps in their own way, caution the good chairman True. by saying that perhaps they should reconsider his position on how the inquiry is going. I recall the way that Senator Jinggoy was questioning already what was mentioned here, the credibility of the witness. We had Senator Poe and Senator Escudero cautioning the chairman on how to appreciate the witness and the evidence presented before them in an inquiry, and even went into the rules of what an inquiry is for. True. In aid of legislation means it's supposed to craft a better law to better enable the Senate in crafting these laws po, no? So that's the whole purpose. So it's very surprising now that the Senate proceeding has been derailed. Why do we say this po, no? Kasi nakita po natin sa Senado, supposedly inquiry in aid of legislation. Tama. So ano po yung inquiry dito? PDEA leaks. Dalawang tanong lang po yun, as succinctly pointed out by Senator Escudero. If we may expand, if there is a leak, number 1, what is that leak? And 2, sino ang nag-leak nito? I think these are the primary questions that are to be asked and to be addressed in order to properly strengthen if, let's say, kung may pagkukulang ang mechanisms sa PDEA, or if there was an external leak by transmitting with the NBI or the PNP. I was expecting po ganun yung mga tanong. True. But it seems to be, it was only an entry point. Naging entry lang ito ng so-called witness, si Mr. Morales, to go on a crusade against other matters, which I think would be outside of the PDEA leak. Sabi nga po, hearsay na po siya. The witness can only testify as to that which he has personal knowledge. Bakit po ang dami na pong pangalan na babanggit? Bakit po nag-expand na po siya? Hindi nga po nasagot yung leak. And now I have to express my dismay to answer the original question po, no? Given the background of the good senator, bakit po ganito yung kanilang process? Because supposedly as Chief PNP, he would be in a better position amongst other people to understand and appreciate evidence presented before him. Number 1, what is leak?
kung tingnan po natin for the legal parlance, parang pre-trial po yung nangyari. We're talking about the authentication of the document. Pero kahit doon, in light of the testimony of the resource person from PIDEA, a sitting official, a sitting employee of PIDEA, currently employed, was already saying that they do not have document, mas pinaniwalaan pa po ni Chairman Bato yung witness who, again, there were many questions about the credibility. Mas pinili niya po yun. True. Contrary po to the regularity of duty. There were even conspiracy theories as to nawala po ito from PIDEA o binunot. And number two, not talking anymore, in addition to that, sa authenticity po, no? The mere document itself, hindi pa po nasagot fully kung talagang authentic yung document that was leaked online. Correct. Ang basehan po nito ay puncher holes at Xerox markings. Ako po, tanongin niyo po, if I have to fabricate that, that's very easy. Gawa lang ako ng document, i-Xerox ko, tapos i-puncher hole ko rin. Will that be a basis for it being authentic? Yun po yung tanong ko. Personally po, as a lawyer, while watching the hearings, nakakadismaya po. Bakit po yung authenticity ng document ay hindi left? That's the point of having resource persons po, no? Sila po dapat ang mag-authenticate ng document. Pero ang nangyari po dito, si Chairman Bato yung nagsabi, I swear on, alam niyo po, sinasabi niya na he was swearing it on his experience na authentic po ito. Naging So it lawyer really siya. is very alarming to have this kind of inquiry wherein it is the chairman who is bearing testimony, perhaps. It is the chairman who is authenticating documents. So, and again, as I mentioned, especially in light of what the veteran senators were cautioning him about, nakakadismaya at very alarming nga po yung nangyayari doon. Correct. So we're very much, we are monitoring the proceedings in the Senate with abundant caution po. Tama. Thank you very much. Correct talaga. Thank you, Elson. May we hear the next question from Delon Corcalio, Philippine Star. Alam muna natin. Sa totoo lang mga guys, no? Tama yung sinasabi ng mga congressman na to, no? Matatalino talaga yan. Mas, yung Senate natin ngayon, sa totoo lang, Senate natin ngayon, ang daming bobo. Sa totoo lang mga guys, no? Kawawa talaga. Ang Senado natin ngayon, ang daming bobo. Mabibilang mo lang dyan mga guys, sa Senado ngayon, ang talagang yung matatalino talaga. Ayan, katulad din na yan, yung mga nagtanong. Sina Chis Escudero. O, matatalino yan, magagaling din yan, no? Tsaka mga veteran na yan, mga guys, no? Si Grace po. O, ano din yan, di ba? Si Jinggoy, ano na rin yan, kasi pabalik-balik na yan, sanay na yan dyan, no? So, kita niyo mga kaibigan, itong si Bato de la Rosa, kung titignan natin, dapat maganda sana yung pag-iimbestiga niya, kasi naging PNP chief siya eh. Pero lumalabas na napakababaw ng kanyang investigasyon at lumalabas na siya yung naglo-lawyer. Kita niyo napansin din ng mga kongresista na ang nangyayari dito sa investigasyon ng PIDEA leak kuno, si Bato de la Rosa ang nagiging lawyer ni Morales. Na si Bato de la Rosa ang nagbibigay ng justification doon sa mga kakulangan ni Morales. Katulad na lang nung sinasabi kanina ni Congressman, no, na katulad doon sa pag-authentic ng documents. Di ba dapat ang mag-authentic ng documents na yan, ang magsabi na, ay, ano yan, tunay yan, totoong dokumento yan, dapat ang magpatunay nun ay si Morales. Siya dapat ang magpatunay na totoo yan. Pero ang nangyari mga kaibigan, ang nagpapatunay, si Bato de la Rosa. Sa pamagitan ng pagsasabi niya, ay, ako, nag-iimbestiga din ako dito sa nakikita natin yung papel, dokumento, may puncher, may butas ng puncher bago na Xerox. So ibig sabihin totoo ito kasi hindi yan magagawa ng AI. Nakita mo yun? So sabi ni Congressman, napakababaw nga talaga ng sinasabi ni Bato de la Rosa na dahil lang sa merong butas ng puncher, sabihin na niya na totoo yun. Di ba mga kaibigan? So, tama yung mga sinasabi dito, mga komento nitong mga kongresista. Ang tatalino no? Magagaling. Marunong sila mag-investigate, no?
sa bagay, pag nagpunta kayo ng Congress, magagaling talaga yan mag-interpolate. Kaya nga kita nyo yung SMNI. Yung SMNI, tsaka yung mga lawyer ng SMNI, tsaka yung mga anchor, talagang huling-huli sila sa kanilang kasinungalingan. Wala silang kawala dito sa mga kongresista. Ay, nako, sa totoo po, ang gagaling po ng kongresista natin ngayon, no? No wonder, kasi magaling din ang ating Speaker, Martin Romualdez, kaya pati mga kongresista ang gagaling din, mga kaibigan. Pero sa Senate, nakakadismaya kasi ang daming bobo. Ang daming bobo sa Senate. Kita nyo? Kita nyo, napansin ng mga kongresista. Bakit yan pinagtutuunan ng pansin? Yang na yan. Unang-una, red flag na yun na naglagay ka ng witness mo dyan. Samantalang walang credibility, ang daming kaso. O doon pa lang red flag na yun. Tapos yung sinasabi ng isang kongresista dito na instead na paniwalaan ni Bato de la Rosa, yung sinasabi ng PDEA agent na talagang active, no, mga active personnel ng PDEA, instead na sila ang paniwalaan, mas pinaniwalaan pa si Morales na isang congenital liar. Ibig sabihin, mga kaibigan, congenital liar, yung pagsilang pathological liar pala yung sinabi niya, no? Hindi pala congenital liar, no? So, pathological liar, itong si Morales, na, so kung titignan natin, wala talaga siyang credibility, pero siya pa talaga yung pinapaniwalaan ni Bato. Kung napanood nyo, kung inyong nasubaybayan yung mga hearings, no, lalo na yung unang hearing, makikita nyo doon, mga kaibigan, kung paano binibaby at talagang inaalagaan ni Bato itong si Morales. Di ba? Meron pa nga siyang yung bandang huli, meron pa nga siyang mag-ingat ka ha. O gusto mo ng kung gusto mo ng mga security, magsabi ka lang, bibigyan kita. O meron pa siyang pag ganun, mga kaibigan, kay Morales, talagang binibaby niya. Tapos pinapakita niya talaga ng gusto yung kanyang pagiging bias. So tama yung sinasabi dito ng mga kongresista na etong nangyaring hearing na to ay nagagamit para sa political persecution. Political persecution, mga kaibigan, na ang pagdadawit, no, talagang purposely ginanap itong hearing na to para i-drag ang pangalan ng ating Pangulo Bongbong Marcos dito sa issue ng droga. Na kung titingnan natin, mga kaibigan, walang kasaysay-saysay. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, no? Sabi ko nga sa inyo, alam naman natin yung nagdodroga. Merong manifestation, makikita yan. May manifestation yan, makikita sa itsura, makikita sa pananalita, makikita sa kilos, sa gawa, makikita sa kanyang buhay. Sabi ko nga sa inyo, kung iisa-isahin natin at ikukumpara natin kung sino ang nagdodroga, kung si PBBM ba o yung mga Duterte, kitang-kita na natin na yung mga Duterte ang talagang mga bangag. Diba? Sabi ko nga sa inyo, pagdating pa lang sa pamilya, kumpleto ang family ni PBBM, masasaya sila. Maayos ang pamilya, maganda ang pagpapalaki sa mga anak. Di ba? Walang kabit. Iisa lang ang asawa, walang anak sa kabit. Magagalang ang mga anak. Doon pa lang makikita mo na Ano pa? Yung karakter. Napakamahinahon. Diyos ko, day. Ito sasabihin ko sa inyo, wala pong adik na mahinahon. Ang mga adik po, magagalitin. Yung parang laging stress ang dating, magagalitin. At pabago-bago po ang kanilang mood. Meron silang mood swings. Karamihan dyan mga bipolar, no? Ngayon, maayos, biglang sisigaw, biglang magmumura. Parang Duterte, no? Parang Duterte lang, mga kaibigan. Bipolar. At yung iba pa nagaganon, di ba? Nag-hallucinate. Ganyan, mga kaibigan. Si Duterte palaging nag-hallucinate. Di ba? One time, sabi ni Roque, hindi daw makatulog. Tumawag daw sa kanya. Kasi natatakot daw kasi andyan na daw parating ng ICC. Nag-hallucinate. So kung titingnan natin, between Duterte at saka si PBBM, si Duterte talaga ang bangag.
talagang very clear, 101% na sila talaga ang mga bangag at hindi si PBBM, no? So tama yung sinasabi dito ng mga kongresista na nagagamit itong Senado na ginagamit para sa sariling kapakanan ng mga Duterte, para sa kanilang kapakanan, para maidiin nila ngayon si Pangulong Marcos. Mga guys, huwag na tayo maglokohan dito. Alam ko naman kung ano ang purpose dyan Huwag na tayo maglokohan. Ginagamit nila yan para talagang masuportahan yung sinasabi ni Duterte na bangag si PBBM. Ang talaga parang maidiin nila si PBBM na talagang bangag. Nang sa ganun, ay matuloy yung kanilang matagal na nilang binabalak at ginagawa nila matagal na, pero nag-fail sila palagi. Destabilization. Diba? Mga kaibigan, ilang beses na bang kumausap sila ng mga retired general, ng mga general na nasa katungkulan pa, active generals. Ilang beses na silang nag-attempt, pero palagi naman silang hindi nagtatagumpay dahil itong mga kinakausap nilang ito ng mga generals ay talaga namang yung lumalapit, no? Nasuwag ka, mamaya pa sa madaling araw. May aswang ma? Yun, nag-aakyat. Hayaan mo lang muna. Ang sabi nga nitong itong mga kongresista na to, itong si Bato, no, si Bato de la Rosa, ginagamit niya yung kanyang posisyon bilang isang senador, no? Na kung titingnan natin, dapat hindi na niya ito pinagtutuunan ng pansin Kasi mga kaibigan, ganito yan Yung, alam niyo ba kapag magsasampa kayo ng demanda, no? Magsasampa kayo ng reklamo sa isang tao, merong fiscal na tumitingin dyan. Tinitingnan yung mga katibayan na mga sinasabit na mga katibayan. Titingnan yan. Ito, authentic ba itong mga katibayan? Ito, meron bang mga ebidensya? Titingnan yan ng fiscal kung may probable cause na tinatawag. Ngayon, kung walang probable cause, basura agad yan. Hindi yan paglalaanan ng panahon ng fiscal. Basura agad dyan, mga kaibigan. Kasi maraming kaso maraming mga sinasampang kaso. Pagkatapos papansinin nila yung sinampang kaso na pag tiningnan mo naman yung mga ebidensya, wala naman. So, hindi yan pinagtutuunan ng pansin. Kapag nakita, no, siniyasat ngayon ng piskal, pinag-aralan, ay wala namang matibay na ebidensya, walang probable cause. So yan po mga kaibigan, binabasura agad yan. Hindi na po yan na isasampa sa mga regional trial court. Ganyan po. Yan po sana ang ginawa din ni Bato de la Rosa. No? Bago po sana siya nag-hearing, tinignan niya muna yung mga pinipresent na ebidensya nitong si Morales. No? Tinignan niya muna. Ngayon kung makita niya, ay merong probable cause, matitibay ang ebidensya. O sige, magsasabi na ako kay Senator Mig Zubiri, no, na payagan na mag-conduct ng investigation. Ganun po. Katulad ng ginawa ni Risa Hontiveros. Bago po siya nag-conduct ng investigation kay Kibuloy, ay tiningnan po muna niya yung mga ebidensya na inilatag ng mga nagrereklamo kay Kibuloy. At nung nakita po ni Risa Hontiveros na ay maraming matibay na ebidensya, saka po siya nagpaalam kay Senator Mig Zubiri na pwede ba siyang mag-conduct ng investigation. So yun, pinirmahan ni Senator Mig Zubiri. Ganun po dapat ang ginawa ni Bato de la Rosa. Pero ang ginawa po kasi ni Bato de la Rosa, kahit wala siyang nakita na matitibay na ebidensya, kahit mga hearsay lang, kahit yung mga salita-salita lang, no, mga sinabi ni ganito, pinatulan niya. Nag-conduct siya ng investigation sa Senado, pinatulan niya. Nagsayang po siya ng buwis ng taong bayan. Nagsayang po siya ng sweldo, nagsayang siya dyan ng, siyempre, kuryente dyan, yung aircon dyan, di ba? Nagsayang po siya. Resources po yan ng mamamayang Pilipino. Resources po yan ng gobyerno na kanya pong sinayang. Pero kung titingnan natin mga kaibigan, dapat ngayon hindi na niya pinatulan Pero bakit niya pinatulan? Kasi simple lang. DDS siya. DDS.
At talagang ang loyalty niya dito kay Digong, kahit alam niya na mali, no? Kahit alam niya na wala namang probable cause. Parang ang gusto niyang gawin dyan ay talagang palalabasin na talagang totoo. Totoo yan talaga yan ano na yan, yung dokumento na yan. Mga kaibigan, di ba nakita nyo nga, no? Nakita nyo mga kaibigan. Papakita ko sa inyo, yung, nakita nyo yung ano, di ba? Totoo lang mga guys. Ayan pong rally na. Papakita ko sa inyo yung eto pong video ni Digong habang nagsasalita po siya, si Digong. Tapos na-capture po do sa audience si Morales. At tuwang-tuwa po si Morales. So kung titignan natin, si Morales, DDS pala yan. At malamang, yung informant na sinasabi niya, kaya hindi niya masabi, ay baka naman si Digong yun. Baka si Duterte yun. Papanood ko sa inyo, Hello mga guys. Ayan, tingnan nyo itong video na ito, mga kaibigan, na nag-i-speech si Duterte at tuwang-tuwa po si Morales na capture. So halatang-halata mga kaibigan, no? Alam na this. Halatang-halata na si Morales po ay pakawala ni Duterte. Mga guys, alam naman natin, no, inamin mismo ni Duterte na nung siya ay piskal, nagtatanim sila ng ebidensya. Mga guys, sa kanya nang galing yung pideya-pideya na yan na andun daw sa listahan si PBBM. So, tingnan nyo kayo na ang bahalang humusga. Na-capture si Morales na tuwang-tuwa siya habang nakikinig kay Duterte. Halatang-halata mo ang kanyang pag-idolize kay Duterte. Guys, alam na this. So malamang nag-uusap-usap si Bato, si Morales, si Duterte, si Maharlika. Sabi nga ni Bato, di ba? Magkaibigan kami ni Maharlika. Guys, pinagluloko tayo ng kanilang fiasco, ng kanilang Senate hearing. Di umano. Yun pala mga guys, sila nagkukunsyabahan. Panoorin niyo to. Yan pa si Pope, baka pagkalis pa pagka-Pope yan. Putang na sobra na to. Hindi na tayo I am just human. That's it, joke, abot ng ano yan. I am joking, Pope. Tingin pa si Pope, baka pagkalis pa pagka-Pope yan. Putang na sobra na to. Hindi na tayo. O yan, di ba guys? Tuwang-tuwa si Morales. O, tingnan niyo yung kalbo, Tuwang-tuwa yan siya. Tatawa yan. O, slow motion natin. O, di ba? Tawang-tawa si kalbo. So, alam na this. Ito, di ba natanggal siya sa NBI? At natanggal siya sa... Tanyo? So, mga kaibigan, malamang yung informant na sinasabi niya, kaya hindi niya masabi, malamang si Digong, diba? At mga guys kita nyo, dali. So malamang po, si Digong talaga yung kanyang sinasabi na informant, mga kaibigan, no? At malamang, pinangakuan siya na, sige, tulungan mo kami. Push natin to. Itong ano na to, PDEA leaks na to. Huwag ka mag-alala. Baka sinabi ni Digong to, no? Ano natin, no? Huwag ka mag-alala. Kapag nagtagumpay tayo dito, napatalsik natin si Marcos, ikaw ang gagawin namin ikaw ang gagawin ko na PDEA, bagong PDEA chief. Tatanggalin natin yung mga kalaban mo dyan sa PDEA. Tapos ikaw yung ilalagay. Di ba? Kaya suicide siya, mga kaibigan. Suicide siya. Si Morales. Kasi nga, tanggal na siya di ba tinanggal siya? Tinanggal siya sa PNP. Tinanggal pa siya sa PDEA. Di ba? Sa ngayon, nakabalik ba siya, mga kaibigan? Wala akong update kung nakabalik ba siya, no? Pero kung sakaling nakabalik man siya,
suicide na lang siguro siya kasi mga kaibigan, baka gusto rin niya ng magandang posisyon. Kasi nga naman, kapag nagkatotoo nga naman na matanggal si PBBM, mailuklok nila si Sara Duterte, tiyak yun. Tiyak na siya ang gagawing PIDEA chief. Kasi siya yung nakatulong di ba? Para maidiin ang Pangulong Marcos. Alam na this, di ba? Pero mga kaibigan, hindi na tayo darating sa ganon. Kasi halatang halata na nagsisi ano na lahat kahit yung mga senador, mga kaibigan, mga senador, kitang-kita na nila yung ano ni Bato, yung motibo ni Bato. Kaya kahit yung mga senador, pumipiyok na rin. Tapos eto, pumiyok pa yung mga kongresista. Kita mo naman yung mga sinasabi ng mga kongresista. Ang gagaling, di ba? Talagang yung mga sinasabi nila, swak na swak. Ang gagaling. Tapos hindi lang yan, pati yung mga tao. Makikita mo ngayon sa mga social media. Mga guys, kitang-kita ang pagsisinungaling ni Morales. At kitang-kita din ang ginagawa ni Bato na naglo-lawyer siya. Siya yung nagiging lawyer ni Morales. At sinasalba niya si Morales doon sa mga questioning ng mga senador. 'Di ba? Katulad nung nagtanong si Senator Jinggoy. Sinalba siya ni Bato. Pero si Morales medyo mahina ang utak. Hindi niya magets. 'Di ba? Excuse me. Hindi niya magets na sinalba siya ni Bato. 'Di ba? So sa maraming bagay, sa maraming paraan. Napansin din ng kongresista na bakit si Bato de la Rosa daw ang nag-o-authenticate ng papel. 'Di ba dapat ang magpatunay na authentic 'yun ay si Morales. Pero bakit lumalabas na si Bato mismo ang nagsuswear na authentic daw 'yun? Doon pa lang Bakit niya sasabihin na I swear, alam mo, authentic talaga to. Kasi ako, meron din akong mga operation at ganito talaga yun. At ito, kitang-kita, may butas pa ng puncher. Hindi ito kayang gawin ng AI. Diba? So, kung narinig nyo yung mga sinabi ng mga kongresista, nakakahiya talaga yung ginawa ni Bato de la Rosa. Kasi kitang-kita mo mga kaibigan na talagang nag-lawyer lang siya. Ang ginawa niya ay naging lawyer siya ni Morales. So napansin din ng mga senador at ng mga matatalinong Filipino. Pagdating sa DDS mga kaibigan, wala ka nang aasahan dyan Ang DDS talagang kumbaga, nung sila ay naging DDS, iniwan na nila ang utak nila sa closet, no? Talagang ready na sila na maging bobo at maging tanga para sa kanilang puon, no? Wala nang mga wala na yung mga utak sa kanilang mga yung kanilang mga ulo, wala nang mga utak yan. Iniwan na nila sa closet. Kasi kung ano ang sabihin ng kanilang puon, kung alam nila na ito makakaganda to sa Duterte, kahit alam nila na masama, go sila. 'Di ba? Kaya mga kaibigan, hindi na yan sila nag-iisip ng tama, yung mga DD sheets. Pero ang mga Pilipino na mga matitino, alam natin at nakakapag-isip tayo ng tama, 'di ba? Alam natin na yung investigasyon na yan na ginagawa sa Senado ay isang fiasco. No? Sino naman to? Di na dapat pumayag na maulit muli ang ginawa nila sa dating Pangulong Apo Lakay. Apo. Nagkamali na tayo noon 30 years. Tama si Apo Lakay na lugmok na Pilipinas. Lugmok. Tama si Apo Lakay, lugmok ng Pilipinas. 29 na bigas. Yan. Kaya po nagmahal masyado ang bigas natin ay dahil po sa ginawa ni Duterte na rice tarification law. No? Kasi dyan po sa rice tarification law, kaya po gustong i-certify ng ating Pangulo Bongbong Marcos
Kasi meron siya mga gustong baguhin dyan. Kasi dahil po dyan, nagkaroon po ngayon ng freedom itong mga nasa negosyo no ng bigas na mag-import no sa iba-ibang mga country na nagpapa-import ng bigas no. So nag-import ang nangyayari po sa kaka-import po nila tapos binibili naman po ang mga bigas ng ating mga magsasaka sa napakamurang halaga. So, kawawa po yung mga magsasaka natin. Binibili sa kanila ang mga bigas, ang mga palay ng napakamura. Pagkatapos po, ang ginagawa naman po ng mga rice cartel, mga guys, sila naman po ang nakikinabang dyan. No, tinataasan nila ang presyo, samantalang napakamura naman ang kanilang bili. Diba? Tapos, magtataka ka pa kasi ang daming mga importation pero hindi naman talaga bumababa ang presyo ng bigas. Yun yung nangyari sa panahon ni Duterte. At kung i-recall natin mga kaibigan, no, natatawa nga ako sa mga DDS. Kasi panay sabi, 20 pesos na bigas, hindi nangyayari. Hello, nakakatawa kayo kasi sa panahon ni Digong, alam nyo ba, pinapakain ang mga bigas na may bukbuk. Mag-recall nga kayo ng mga balita noon. I-recall nyo nga. Pinapakain ang mga bigas na may bukbuk. Nagrereklamo nga yung mga ibang mga grupo na kami mga tao kami, bakit papakainin kami ng mga ganyan? 'Di ba? Pagkain lang yan ng hayop. Mga tao kami. May vlog ako yan guys eh. Binlog ko yan eh. Itong last month yata. Pinakita ko sa mga DD shit na mali yung sinasabi nila na mura daw ang bigas sa panahon ni Duterte. Kasi ang totoo po, mahal po ang bigas sa panahon ni Duterte. At hindi lang po mahal, nagkaroon pa po tayo ng shortage. To the point na sinabi ni Duterte sa isang event no na yung mga nasa rehab, wag na daw pakainin ng bigas, ng kanin. Wag na daw pakainin ng kanin, bigyan na lang daw ng shabu. Kasi mas mura daw ang shabu kaysa sa bigas. May video ako niyan. Tingnan nyo na lang sa TikTok. Hindi ko yata na-post dito kasi medyo mahigpit yung meta no? Pero nasa TikTok ko yan. Tingnan nyo doon. Sinabi yan ni Duterte, totoong sinabi niya yan, na yung mga nasa rehab, wag nang pakainin ng bigas, ng kanin, wag nang pakainin. Bigyan na lang sila ng shabu kasi mas mura daw ang shabu. Kita nyo? So, nadidefeat ngayon yung inyong mga sinasabi na sa panahon ni Duterte ay maayos, mura ang bigas. Kasi hindi po totoo yan. Diba? Yung mga nagre-reklamo dyan ng mga DD shit, tanong ko nga sa inyo diba? Tinatanong ko, o bakit? Sa panahon ba ni Duterte, napamura ba niyang bigas? Hindi. Sa panahon ba ni Duterte, napadami ba niyang trabaho? Hindi. Mas lalo nga nawalan nga ng trabaho lahat. Bumagsak nga lahat ng mga trabaho Kasi ang ginawa ni Duterte, mali yung kanyang COVID response. Pinaano niya lahat, pinalockdown niya lahat. So natural, yung mga businesses lahat, bumagsak. Anong sabi ni Governor Gwen Garcia? Mali yung ganong response. Kasi ang COVID-19, pwede namang hindi mo i-lockdown. Sa totoo lang Pwede mong hindi i-lockdown yung mga establishments. Magkaroon lang ng yung mga tao paglalabas, mag-face mask, mag-face shields, magdala ng alcohol, ganun lang yung prevention lang, no? Kasi ito tanungin ko kayo doon ba sa pagla-lockdown natigil ba ang COVID? Di ba hindi naman? Dumami pa rin naman ang COVID. So, ibig sabihin, i-lockdown mo man yan o hindi, talagang pandemic yun Dadami talaga ang COVID. So, mas maigi pa na ang ginawa dapat ni Duterte noon, hindi niya ni-lockdown, kundi pinag-ingat na lang ang lahat ng mga Filipino. O siguro naman kapag ganun ka lala, ikaw lalabas ka ng bahay, mag-iingat ka talaga para sa sarili mong seguridad, di ba? Pero lalabas pa rin ako ng bahay, pero mag-iingat ako. No? At yung negosyo, hindi siya mamamatay, hindi siya malulugi. Pero anong nangyari sa panahon dito, Duterte, lugi lahat.
O, di ba? O, sa panahon din ba ni Duterte, umayos ba yung ano natin, ano ba tawag doon? Yung pinangako nila na wala ng traffic. Hello? Hindi naman nawala ang traffic eh. Nawala lang ang traffic nung nilockdown niya. Yun lang, nung nilockdown niya, nawala talagang traffic. Siyempre, walang mga bumabiyahe. Lahat na sa bahay. Pero nung inopen na, nung inopen na yung economy, unti-unti nang inopen, ganun pa rin naman, may traffic pa rin naman. At isa pa, sa panahon ba ni Duterte, wala bang krimen? Sobrang dami ng krimen sa panahon ni Duterte. Mas malala ang krimen sa panahon ni Duterte. Diba? 30K, AJK. Tapos, meron pang mga nawawalang sabongero. Meron pang mga kidnappings na gawa ng mga pogo. Diba? Ang dami, mga kaibigan. Meron pang mga pinapasok sa bahay, pagkatapos minartilyo ang ulo. Ang dami pong krimen sa panahon ni Duterte. At ang dami ding droga, hindi nawawala. Kaya, tigilan niyo ako mga didishits dyan. Dahil sa panahon ni Duterte, hindi naman niya nabago ang bansa natin. Bakit mo gustong ibalik yung ganong klaseng administrasyon na hindi naman niya nagawang baguhin ang ating bansa? Ang ginawa lang niya, chinugi lang niya ang mga Pilipino. Napakaraming Pilipino na chinugi niya at hindi niya binigyan ng second chances. No? So, kaya naman pala siya ganon kasi nagfe-fentanyl. Diba? Mga kaibigan basahin ko lang itong fentanyl. No? Talaga pa lang ang epekto ng fentanyl ay yung magiging violente, no? Ganun pala talaga yun, mga guys, no? To. Ayan, Eto kasi mga guys, post ito ni Nancy Pelosi, Speaker Pelosi, yan. Hindi nyo kita. On National Fentanyl Awareness Day, we focus on the immense human cost of overdose across America. That's why I'm working with the Justice Department to combat this tragic crisis in San Francisco by removing deadly fentanyl from our streets and reducing related violence. So mga kaibigan, deadly pala talaga itong fentanyl na to. Deadly, as in deadly. At sa San Francisco nga mga kaibigan sa Amerika ay nagkalat itong fentanyl. Kaya marami doon ang mga talagang apektado. At dahil dyan sa paggamit ng fentanyl, marami doong mga incident ng mga violence, no, mga krimen, mga violente, no, ng mga krimen, mga heinous crime dahil sa paggamit ng fentanyl. So, no wonder ang dating pangulo mahilig sa tsugihan, no? Kapag may tsugihin nyo yan. No wonder. Kaya naman pala siya ganun kasi epekto naman pala ito ng pagiging fentanyl addict. Make sense? Ang Pangulo natin ngayon, BBM, ayaw po ng bayolente. Gusto po niya yung war on drugs na wala pong mamamatay. Maraming huli pero walang patay. Ayaw niya ng violence kasi matino ang utak niya, kasi hindi siya bangag, kasi hindi siya nagdodroga. Kaya matino ang utak ng Pangulo natin, BBM, hindi siya bangag. Itong Duterte, bangag yan. Kaya mahilig siya sa tsugihan. Napaka-bloody, napaka-madugo ng kanyang war on drugs kasi bangag nga Ganyan ang bangag, mga kaibigan. Ang gusto, violente. Gusto makakita palagi ng mga dugo-duguan. Gusto palagi makakita ng tumutumba sa lansangan. Yan ang mga bangag. Diba? So, alam nyo na mga kaibigan, kung ano ang epekto ng fentanyl. Ang pagiging violente, ang pagiging killer
yan, epekto yan ng fentanyl. Ha? So mga guys, dyan na lang muna ako, no? Maraming po salamat sa mga nanood. Salamat po kay Paul Magalong, no? Grabe nga, zombie na nga ang mga tao dahil sa drugs, fentanyl, nasa kalye, na wala na sa sarili. Correct po, no? Kawawa yung mga ano doon. So, kailangan talaga masugpo nila yan, no? Grabe. No? And Paul Magalong, kaya pala pinagsasara ABS-CBN. Rappler, although may mga negative rin kasi SMNI papalit para sila ang tama na mapagtakpan mga ginagawa nila. Opo, sinarado nila yung SMNI, yung ABS-CBN para walang bumatikos sa kanila. Yan yun eh. Ayaw ni Duterte na binabatikos siya. Kaya sinarado nila ang ABS-CBN, hindi na binigyan ng prangkisa, no? Duterte Punisher versus Bato, the Puncher Man. Sabihin ka na sinabi mo na mambobo ka dahil dali kaya magbutas ng Xerox. Original na. So yung driver's license, biglang nawala. Josephine Galaco, Australia, si Bato at Morales, gawa-gawa nilang dalawa. Tutor ni Morales si Bato, kaya nagmukhang mga tanod si Bato at Morales. Correct, no? Joji Nepomuceno, Relato, no vote to Bato and pro-China, disgrace sila sa ating bansa. Tama. Ruby Suyu, hello everyone. Hello din po sa inyo, no? And Teresita Quintana, yes, correct. Wala talagang credibility ang si Morales. Halata naman, ginagawa lang talaga nila kahit bobo ay malalaman kung sino nagsasabi ng totoo, no? Yan. So, maraming po salamat. Juliet Paclebar, ang matino loyalista ay nag-iisip at alam ang dahilan kung bakit hindi mapababa ang bigas. Kung totoo ang sabi mo na loyalista ang nagreklamo, baka po yun ang mga loyalista na o nga po, no? Baka mga loyalista ni Aimee yan, no? Ni Aimee Duterte. Kasi, di ba sinabi po ni Aimee Duterte na hindi na daw niya kilala si PBBM? Hindi ko na siya kilala. Parang inano na niya, dinisown na niya si PBBM, no? Hindi na rin namin siya kilala. Sino ba siya? Hindi naman siya yung Pangulo. Si PBBM naman, di ba? At saka ang pinag-iwanan ni President Marcos ay talagang si PBBM, hindi siya. Di ba? So maraming po salamat mga guys at salamat po sa panonood. Admin Rich po, fight fake news, expose the truth. Bye!